baka maaaring may idea na kayo dun sa ating pagtatalakayin ngayon. Ano po? So, before I read the text, actually nandito na yung yung pinaka idea ng ating topic ngayong araw na ito. So my question is, how do you express ang pagiging loving sa kapwa? No. Paano nyo ba ni-express yung inyong pagiging loving? Kung kayo ay loving. Meron ba? Magbigay ng time. Pagbibigay ng panahon sa kapwa, no? So, sino man yung... kayo na magbigay ng definition kung sino man yung kapwa na yan. Okay, sa inyong paningin. Ayun. Sa inyo po dyan, sa online, paano ba kayo nagpapahayag ng inyong pong pag-ibig, pagmamahal sa inyong kapwa? Nagbibigay ng GCash? Ay, napaka-specific naman yun. Ano pa? Or misunderstand. Yan, umuunawa sa kapwa. Ano pa? Sige lang. Malaya po tayo. Pairamin ng pera. Ayan, nag-extend ng financial health, di ba? Very common yan. Totoo naman talaga. Ano pa? Sa plastic. Ayan, medyo mabigat-bigat yun. Nagko-correct, nagbibigay ng correction. Yes. Of course, because you care. Yes. Of course, you care. Di po ba? Di ka naman basta-basta lang kasi napaka-sensitive, napaka-delicate, no? Na mag-review or Kasi nagiging totoo ka na. magtama ng kapwa, no? Kung wala kang pinupundar na o pinupuho ng malasakit, no? Ano pa? Pinagpipray. Yes, pinipipray, of course. Yan, ilang taon? Yan ang mga generic, ng Kristiyano, prayer. Of course, wala namang masama prayer. Okay, sige po. Diretso na po tayo, no? So, let me bring you to the text today sa Matthew chapter 22, 37 to 39. Ano po? Ano pong sabi dito? Pakibasa nga po dyan sa online. Di ba nakalak? Sino pastor dyan? Hindi na. Tinanggal mo. Sige Ate Jody, go. Pas, mahina. Nakamute ka, te. Na-mute. Ayan, ulit. Ulit ulit. Na-mute. Isa pa. Yan. Lord, siyempre po ang Siya lang ang voice niya. ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-ibig. 38, ito ang pinakamahalagang puso. 39, ito ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yes. Okay. So ito na po yung teksto natin sa nung nakaraan saka yung ngayon. Okay, di ba? Yun nga pinag-usapan natin nung nakaraan how we can practically, practically meaning to say doable, yung talagang nagagawa natin in reality na pagpapahayag ng pagmamahal sa Diyos. And this time, ating pagbulayan kung paano tayo magiging loving sa kapwa. Okay? Kasi given na po na talaga na mahal natin ang kapwa, no? Hindi naman siguro, wala naman siguro magsasabi dito na wala tayong pagmamahal na iniukol sa ating kapwa. Dahil yun po ang utos ng ating Panginoon. So kung mahal natin ang Diyos, so definitely dapat ay sinusunod natin ang kanyang utos. At malinaw po na ang equation ng ating pag-ibig sa kapwa ay ang pagmamahal sa sarili. Yun ang sinabi po sa ating teksto. So, yun nga sasabihin natin, lahat dito marahil ay mahal natin ang ating sarili, right? Sino hindi nagmamahal sa sarili? So wala. So, but let's see how this love translates to our kapwa, sa ating fellow men. Ngayon, I would like to title our message, mga kapatid, sa isang tanong. Okay. How to know if you are loving to your kapwa? How to know if you're loving your Yan. Kasi given mahalin natin ang kapwa natin. Ganito dapat natin mahalin ang ating kapwa. Okay, ngayon, ito. It's like an assessment sa ating buhay, no? How to know? Sa tagal-tagal, especially kung ikaw ay mananampalataya ng Panginoon, how to know if you are loving to your kapwa? Okay. So number one test,
So, i-assess natin yan. I-rate natin ang ating sarili. Gusto ko sana itanong sa inyo kanina eh. If you are to rate yourself from 5 to 10, 10 being the highest, gaano ka kalabing sa kapwa? Sige, sagutin nyo na lang yan sa sarili nyo. Okay? Bigyan natin ng mga details para magkaroon kayo ng proper assessment sa sarili. Okay, so number 1, you will know if you are loving sa inyong kapwa if you are kind. Amen. Ayan. Oo naman. Tingnan nyo nga inyong katabi. Mukha bang kind yan? Ay, Oh, one of a kind. Tingnan nyo nga yung mukha nyo sa yung nasa online. Tingnan nyo nga po yung mukhang nakikita nyo dyan sa online. Mukha bang labing yan? Amen. Ayan. Tingnan nyo, yung mga itsura po nyo dyan sa online. Mukha bang labing yan? Kung wala kayong, kung di nyo makita, kung ayaw nyo kasi walang video, kung may salamin kayo sa tabi nyo, tingnan nyo nga, mukha bang kind? Yung mukhang nakikita nyo? Yan. So mga kapatid, sabi po ng 1 Corinthians 13:4, yun lang yung first part, no? Sabi doon, love is patient and kind. So that is one of the characteristics ng love. You can claim, mga kapatid, that you are loving. You cannot claim, no? You cannot claim na loving ako and then I am not kind. agree. No? Hindi mo pwede sabihin na mapagmahal ka and you are unkind. Ano ba sinabing kind? Mabait. Kabaitan. Kindness. Yun. Hindi po yung kabutihan. No? Goodness is the kabutihan. Kindness is kabaitan. No? Kaya ang Diyos natin, ang Panginoon, napakabait talaga niya. Okay? Hindi lahat ng mabuti, mabait. Agree. Pero pagka mabait, mabuti. Mabuti. Agree. Yan. Amen. So, the real measure of our kindness is being kind. No? So, being kind, especially sa mga unkind. Gets niyo po mga kapatid? Ang tunay na sukatan para masabi mo na ikaw talaga ay mabait, is mabait ka sa mga hindi mabait sa iyo. Kasi given natin yun eh, natural na po yun na tayo mabait sa mga mabait sa atin. Diba? Okay? Pero yung sabihin mong mabait ka kahit sa mga hindi, that's something. Okay? Okay? Minsan naman, mabait tayo kasi may kailangan tayo Ay. kay kapwa. Ay, bestie. Diba? May mga ganun eh. You are kind kasi you need something. You need a favor kay kapwa. No? Kaya ka kind sa kanya. So, hindi yun yung tunay na kabaitan. No? Kasi ang tunay na kabaitan, walang pamantayan. Katulad ng Panginoon Jesus sa atin. Di ba? We don't deserve na pakitaan ng kindness, and yet He is kind to us. Okay? So, another way, o another characteristics ng kindness, no? Next slide po kuya. So yun ba, sinabi natin, being kind to the unkind, to the unloving, to the undeserving. Sa mga hindi karapat dapat pagpakitaan ng kindness, mabait ka pa din. Yes, No? amen. And another form of kindness is being shown through respect. Okay? Sabi sa 1 Peter 2:17, igalang yung lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Lahat ng tao regardless of race, of skin, katayuan, etc. No? Igalang natin, no? Respetuhin ang mga tao, lalo na yung mababa sa iyo. Okay? And even po mga anak natin, dapat nire-respeto natin. Parents, dapat matuto tayong rumispeto sa mga anak natin. Okay? Hindi para silang mga, tandaan po natin, hindi natin sila property. Tayo ay mga steward, no? Pinagkatiwalaan. So, and even mga kapatid, very common, na dapat kung ikaw ay loving, and you are kind, and you are respectful, dapat respectful ka even sa mga taong may iba. Iba ang pananaw sa'yo, iba ang taste sa'yo, Agree. no? Bro, ayun na naman. Ibang mga punto de vista niya sa'yo. Minsan kasi ganun tayo eh. Na iba lang yung kanyang pananaw, parang ang masaklap, dinidemonize mo na siya. Tapos sabihin mo, you are loving. No? Marami yan sa Christian world. Di po ba?
Napakaraming unkindness na makikita po natin. Nakakalungkot, ano? Dahil kung kailan po naging religious, kung kailan na-expose sa mga salita ng Panginoon, saka doon na hindi nagiging mabait. Minsan madalas makikita po tayong ganyan, no? Sa tinagal-tagal sa pagiging Kristiyano, ba't laging parang lalong nagiging masungit? Di ba? Oh. Nakita lang yung tao ng kapatid na dumalo ng party. Aba, binasagan ng, naku, sigurado sa piano mapupunta yun. Ano mga ganon? Di po ba? Marami tayong mga bagay na hindi ayon sa ating pamantayan, sa ating kalooban, sa ating mga prinsipyo. Di po ba? Sa ating mga pananaw. Di po ba? Kaya imagine, nakakalungkot, ano, of all the religion, di ba? Ang Christianity, ang dami-daming talagang Pamantayan. Sanga-sanga. sanga-sanga. Ang daming tawag ito, grupo-grupo, Ay. divisions. Division. Oo. Division yun. Hindi Kasi- subdivision. Hindi lang nagkasundo dito sa pagsuot ng damit. Hiwalay na. Di ba? Ay, hindi kami gumagamit ng drum sa pag-awit. So, diyan kayo. Dito kami. No? O kayo, kumakain kayo ng dinuguan. Kami hindi. So, diyan kayo. O kayo, kumakanta kayo sa video. Okay, kami hindi. Dito kayo. Diyan kami. Ganon. Di ba? Ang dami-dami pong mga differences. And yet, siguro kung may respeto doon sa mga differences na yon, kahit na sabihin na marami tayong mga points of views, mga different stance, principles, isa pa din, magiging buo pa rin sana. Amen. Pero the moment na pinapalaki natin, ginagamit natin yun to divide us, yun talagang nangyayari. No? Kaya minsan nakaliit ng church, nagsisimula pa lang, nagdi-divide na. Lilima pa lang ang miyembro, naghihiwalay na. Ay, grabe. Alam mo yung ganon? Nakakalungkot po, no? Oh, 5 pa lang yung miyembro, naghati na sila. Doon sa dalawa. Tig-dalawa tayo. Kalahati. Dalawat kalahati. Yun po, nakakalungkot na ganyan, maraming ganyan churches, no? Piliin na lang yung isa. Kaya napakahalaga ng respeto, lalo na po sa mga pagdating sa mga spiritual principles. Amen. Kaya dito po, sabi nga natin sa LWCM, yun ang ating pinaiiral. We respect. Kasi wala naman talagang makapagsasabi na this principle is absolutely 100% true. Sino ba nagturo sa iyo? Disipulo mismo? Kung hindi naman napulot mo lang sa kanino Poncio Pilato, teka, maghinahinay ka. Kaya dito, we make our own personal statement of faith. Kung ano may nakadikit po dyan sa dingding, guidance lang po yan. Hindi po namin pinapalunok sa inyo ng buong buo yan. Aralin nyo, yes, good. Pero you make your own personal statement of faith. Amen. Amen? Amen. At kung meron kang mga contradictions sa mga dito, and then pairalin ng respeto, no? Kasi at the end of the day, ang tunay na doktrina ng mga pag-iisa po sa atin, doktrina ng pag-ibig. Love. Yun lang talaga. Amen. Amen? So, sabi po ng Romans 12:16, magkaisa kayo ng ang saloobin, huwag kayong magmayabang, sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Minsan ganun to eh. Doon talaga makikita ang tunay na spirituality ng tao. How he treats, how she treats people, yung inferior sa kanya. Di po ba? Yung mga taong, di po ba, halimbawa sa trabaho, sa opisina, kaya nakakalungkot. Ito po, pinagkakadiin-diinan ko dito sa LWCM. Listen to this, lalo na yung mga nandito sa abroad, sa Saudi Arabia specifically. Pasensya na po kung imposing ako dito, pero please lang, do not label people. Amen. Do not label races. Huwag niyong mabansagan ang mga Indiano na itik, please. Kalapastanganan yun. Sino ba ang lumikha sa kanila? Ikaw? Ang Diyos mo na lumikha sa kanila, nalilabel mo silang ganon? Ibang lahi. Kung makaitik tayo, wagas. Diba? Ibang lahi. Bakit? Wala bang Kristiyanong mga Indians? Ibang lahi naman yun. Alam niyo, dati ako din ganyan nung hindi po naunawaan. Pero ngayon na ikaw Kristiyano na, please lang. Tapos promotor ka pa. Kung meron nagsasalita dyan sa inyo, sa hindi pa mananampalataya, you have the authority to correct with politeness, with courtesy. Boy, No? yun yung ano tapos. Kung tayo bansagan nila ng ganon,
Masarap? Wednesday. Maganda? Hindi naman, di ba? Kaya simple example, mga kapatid, na dapat po nating binibigyan diin. Ano? Kasi minsan nakakarinig pa rin ako ganyan kahit Kristiyano na. Ano po? Nakakalungkot. Di po ba? Kasi parang walang natutunan. Na? So mga simpleng example na dapat ay nakikita sa atin, mga kapatid. We respect each creation of God. Even mga hayop, mga animals, mga halaman, we respect them because they are creations of God. Amen. Pare-pareho lang tayong creations ng God. And dahil tayo binigyan ng Espiritu ng Diyos, kaya dapat mas mataas yung antas ng pagkaisip mo. Kasi kung hindi, kaya buti pa nga minsan ang hayop eh. Mas maganda pa yung asal. Kaya minsan maraming tao talagang nag-asal hayop. They don't realize. Pero, please naman, kung tayo Kristiyano, parang napakababang kalagayan naman yun. Na yung asal po natin ay pumapantay sa ganung creation. We are creations of God, especially created by God according to His image. Imagine niyo po. You are wonderfully, fearfully created by God. Don't you realize that, mga kapatid? Hindi kayo naniwala. O tingnan yung katabi niyo. Ay, parang hindi nga yun tayo sasabi niyo. Parang ayaw tuloy maniwala talaga. Sige, wag niyo nang tingnan. Mamaya Parang na lang, mga duda kapatid. Parang need daw. So, be respectful even sa mga hindi kagalang-galang. Okay? Mga kapatid, Gawa ka mo ng Diyos. respectful ka, ginagalang mo yung hindi kagalang-galang, hindi dahil hindi sila kagalang-galang, kundi dahil ikay kagalang-galang. Dahil respectful ka, you respect everyone kahit hindi sila kagalang-galang. Yun ang tunay na respectfulness. Mabait ka kahit hindi sa mabait sa iyo, yun ang tunay na kabaitan. Kasi very normal na maging mabait sa mabait sa iyo. Eh, yung ba yung pamantayan ni Jesus? Hindi. Di ba? Hindi yun ang tinuturo niya sa atin. So, meaning to say, mga kapatid, hindi dapat na didiktahan ng kilos ng ibang tao ang iyong ugali, ang iyong pagkamagalang per se. No? Yung kabaitan mo hindi na didiktahan nung asal nung kapwa mo. No matter how your kapwa behaves, ganun ka. Yun ang tunay. Di po ba? Parang alahas lang yan eh. Kahit sa mong ihalo yan, malalaman mo ang tunay. Tama? Ganun po yun. Oh. Kaya dapat ganun tayo, mga kapatid. Ang tunay na babait, ganun din, mga kapatid. Ang tunay na kabait, isa pong measure din. Para malaman mo tunay ka mabait. Nalulungkot ka kapag may misfortunes na nangyayari sa mga taong sabihin mo nang gumawa sa'yo ng masama. Aminin. Minsan pumapalakpak ang dalawang tenga natin. Buti nga sa kanya. Diba? Alam natin yun eh. Diba? Yung umutang sa'yo, hindi ka binayaran, nasa gasaan ng pison. Buti nga sa kanya. Alam mo yun? O kaya naman, merong gumawa sa'yo, parang dinown ka, pinalipusta ka, parang gumanti ang langit sa kanya, para bang sabi ko sa inyo, luluhutin ang mga tala. Mga ganon. Makikita po kung sa atin, no? Kung tayo tunay na mabait, no? Kapag yun nga, paano tayo nagre-react, paano tayo nagre-respond, paano natin tinitingnan yung mga ganong mga hindi magandang pangyayari. Kasi sa totoo naman talaga, sabi nga ni Lord, di ba? Vengeance is mine. So, ibig sabihin talagang gagantihan langit sa anumang ginagawa natin. And even the principle of God, sowing and reaping, di ba? O, ano tinanim? Aanihin. So, bakit mo ikaw ang kailangang magbigay ng paani sa kanya? Yan mo siyang anihin niya kung ano may tinanim niya. No? So, doon nakikita yung ating ugali, tunay na ugali. So, ganun ba tayo, mga kapatid? How do we respond? How do we see yung mga tao na at some point, minsan sa buhay natin, niyurakan ng ating pagkatao. No? Sinabihan kang hindi ka magtatagumpay. Gagapang kang parang ahas.
malakas, no? Isang araw, sinabihan ka ng ganyan. O tapos ngayon, biglang, wow, tinitingala ka, di po ba? Ang bahay mo, 3 palapag. Nasa ibabaw ng bundok. Yes! O, Tapos nasa gilid ng Oh. dagat. tapos talaga namang ang dami mong followers. O ngayon, sasabihin mo ba siyang, who you? No? Ay parang may kumakaway dyan sa online. So, doon po natin makikita, mga kapatid, kung talagang tunay yung ating kabaitan. No? Kaya sa mga kapatid, hindi nadadaya ang kabaitan eh. No? Maaaring na medyo parang namamaskarahan, pero malalaman yan. No? At maaaring maikukubli natin yan sa mata ng ating kapwa, pero sa mata ng langit lahat ay Kita. Hayag. Amen. Hayag. So, Ayag. are you kind, Hayag yun. children? Nahayag lahat na ginagawa. Kumusta ang inyong grade? 5 to 10. Are you kind? Amen. Ratingan po natin. Gradean natin ang ating sarili. Okay? So mga kapatid, sa madaling salita, Meron tayong detector. dapat mabait tayo kahit doon sa mga tao sabihin natin direct gumagawa ng hindi maganda sa atin. Of course, Best may 2% pa. it takes wisdom, no? Hindi naman yung parang inaabuso ka na, pinapatay ka na, tapos wala ka pa ginagawa, ay hindi mabait kasi ako no? Hindi naman ganun yun. Ibig na sabihin natin, dapat up to the extent, no? Kailangan natin pairalin yung kabaitan natin, no? Kasi yun yung love na turo ng ating Panginoong Yesus. Lagpasan natin yung normal na pagmamahal sa kapwa. Yung sinasabing mahal ko ang kapwa ko kasi mahal niya ako. Dapat hindi, kahit di ka niya mahal, mahal ko Mahal pa mo rin siya. siya. Yes. Amen. Amen po ba? Amen. Dapat lagi nakasama. Pangalawa, okay? You understand. You accept people as they are. Okay? Romans 15:7, sabi doon, kung paanong kayo malugod na tinanggap ni Kristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. Okay. Alam niyo mga kapatid, kung na-appreciate po natin yung pagtanggap ng Panginoon sa atin o Panginoon sa iyo, magkakaroon ka po ng kakayahan natanggapin ng iyong kapwa. No? Of course, hindi po yan madali. No? Kailangan mo talagang i-embrace fully, kailangan mo talagang unawain, kailangan mo talagang i-exercise, kailangan mo talagang i-practice. Yon. Hindi yun nangyayari overnight, maaaring sa ibang tao, pero usually, tinuturo yon, tinitrain yung sarili. No? How to accept people. Kasi yung mga tao din, yung asawa mo naman yan Hindi ka naman pinanganak, nandyan na yan sa buhay mo. Yes, agree. At some point, natutunan mo lang din naman mahalin yan. At hanggang ngayon, inuunawa mo pa rin yan, di ba? Tama? Ay, Di po ba? Walang- Hanggang ngayon, inuunawa niyo yung mga asa-asawa niyo, asa-asawa natin. Di ba? Kasi kung di nyo na inuunawa yan, hindi nyo na yun mahal. Kasi, kaya nyo inuunawa kasi mahal Yan niyo. yung pumasok understanding kanina. Sabi Di natin. po ba? Amen! Yun na yung sinabi natin may understanding. So, we got to have understanding rooted in the love of God. Amen. Kasi yun kung hindi talaga nakaugat yung pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi natin kayang umunawa ng kapwa. No? Alam niyo mga kapatid, isa po sa pinakaayaw kasi ng tao o ni kapwa, kasama tayo doon, di ba? Ayaw nating binabago tayo. agree. Di ba? Amen. Who we are. And if you are in the business of changing people, you will end up miserable. Ang hirap maging business na baguhin ng kapwa. Si kapwa, kahit si kapwa na yung asawa mo, lalo na. Pati si kapwa, kung hindi kayo nakatira sa isang bubong, hindi mo kayo nakikita araw-araw. Pero yung asawa mo na 24/7 mong kasama, kung kasama mo pa nga, di po ba? Ang hirap, di po ba? Dahil maging ang Diyos mga kapatid, alam niyo ba ang Diyos hindi siya nagbabago ng tao? He does not change people. Tayo ang pusang nagbabago. Amen. Okay? Kasi, Change heart lang. kung ginagawa ng Diyos na baguhin niya tayo, edi ino-override niya yung free will natin. Kay Di ba? Kasi yun Paraw. Yes! In His power. At kaya naman ng Diyos yun Kaya niya talaga tayong baguhin. In-snap. Nakakalikha nga siya ang mga creations nga niya, nilikha niya in a word So ganun din, kaya niya. Pero hindi niya yung ginagawa. Kasi He honor
He honor our self-will. Yes. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Kaya tayo, napakalaking, ang tawag doon, napakalaking problema o napakalaking kabigatan kung aasamin mong baguhin ang kapwa mo. Kung magiging mission mo sa buhay ay baguhin ang kapwa mo, nako, you will end up miserable, mga kapatid. Agree. Sarili nga natin, hirap na hirap tayo, kapwa pa. Wow. Di po ba? Kaya, it takes all power in this world para tayo mabago, di po ba? At ang crucial step lang naman kaya tayo nababago when we surrender to Agree. God. Yes. When we allow God. To change us. Yes. When we allow His words, so nababago yung ating isip, yung ating mindset, and then eventually yung ating mga behavior. Amen. So doon tayo nababago. Of course, nandun talaga yung grasya ng Panginoon. The grace of God helps us to be changed. No? Kaya po pagka sa mga romantic relationship, sa mga mag-asawa, di ba, nasisira. Why? Because of certain expectations. Ni-expect ko na dapat ganito ka, dapat babago ka, etc. etc. Then, di ba, kapag ka meron ka expectations tapos hindi na-meet, anong kalalabasan? Dismayado. Disappointed. Frustrated. Masaya ba pag frustrated? Di away na. Di ba? Hiwalay na. Alam niyo po kasi mga kapatid, kung bakit kasi tayo parang may mga taong in the business of changing people, kasi gusto natin yung mga taong kahawig natin o kamukha natin in certain level. Kasi wala naman talagang taong magkamukha pareho eh. Yeah? Pero gusto natin yung mga taong meron tayong commonality. Di ba? Isang hilig nyo, no? Yes. Hindi kayong kumain talaga. Mahilig kayong magkape. Di po ba? Mag-overnight. Amen. Mag-10. Mahilig kayo ng... Maging sa dagat. Diba? Mahilig kayong mangolekta ng takip ng lata, mga ganyan. Ano pa, mahilig kayong mag-TikTok. Yan. Di ba kaya hindi po yung mga club sa atin, tingnan nyo, pare-pareho sila nung may mga common denominator sila. Yes. Agree. Wala ka naman talagang makikita ng taong kamukha mo eh. Nagkakaroon lang ng mga common denominators. Kahit sa barkada, kaibigan, di ba? Kaya less yung friction. Di ba? Kasi you focus doon sa mga commonalities nyo. Amen. Kaya ganun din sa atin eh. Dapat sa church, ganun din dapat. Ano ba yung mga common natin? Di ba dapat kasi kahit sa mag-asawa, the moment you focus doon sa mga differences nyo, ay gera ang kalalabas na. No? Kinasal ngayon, hiwalay na bukas. Ganun yun. Agree to. Kasi, Yun pa pairalin ko ano yung pagkakaiba. Pinag-isa nga kayo. Sabi ko pag Tapos pairalin mo kung anong pagkakaiba. Lagi mong ina-highlight. Kasi ganito ka, kasi ganyan ka. Ganyan. Kaya yung mga nagsasama ng matagal, talagang they stick together because they focus on what is common to them. Amen. Diba? At yung differences nila, they complement to each other. Kulang ka nito, meron ako niyan. Wala ka niyan, meron ako. You complement. Kaya nagtatagal. Kaya nabubuo yung kulang. Amen. Amen. Agree. So, nung nabuhay po ang Panginoong Hesus sa lupa, no? Isa sa mga dahilan kung bakit po siya lapitin ng tao, di ba? Is because napaka-understanding. Napaka-accepting ng ating Panginoon. He never turns away people, no? Wala siyang requirement, dapat pasado ka muna sa aking standard bago kita entertain, bago kita accommodate, no. Kaya nga ang Panginoong Hesus, kung ano-anong bansag ang mga bansag sa Kanya. Friends of sinners, di ba, mga demon-possessed, etc. Lahat na. Prince of Oh. Peace. Kaya kung kayo ba nababasagan ngayon dahil sa pagiging babait nyo or tagang loving nyo sa kapwa, so be it. To God At be sa the papatunayan glory. kay follower ni Jesus. Amen po. Amen. So, ang taong loving, mga kapatid, ikaw ba ito? Ang taong loving, nauunawa niya na ang kanyang kapwa ay imperfect at complex. No? Ang tao ay complicated. Ang dami po nating angulo, ang dami po nating aspeto sa buhay. Kahit nga ang mag-asawa di ba? Lifetime is not enough to know your partner. Naniniwala kayo doon? Amen.
Hindi sapat yun. Kasi only God knows us. Tapos may ugaling minsan lang Because He created us. Magugulat ka. Kaya merong mag-asawa ba, after 50 years ba? Natubo. After 50 years, di ko lang na-discover na may nunal ka pala sa ganito. Ay! Ay! Posible. Di ba? May ganun. Di ba? May mga panahon talagang... Bagong sibol. Oo. Bagong sibol ugali daw, pas. May bagong sibol na Lumalabas. ugali. Para bang after 25 years, naku darling, ngayon ko lang na-realize, meron ka parang tinatagong tawag doon, pagiging karinyoso, di ba? Kasi after 25 years, doon na siya nakatanggap ng bulaklak. Ay, Hmm. Bulaklak pa ng kalabasa. Okay. Pambulang lang. So mga kapatid, ang taong nauunawa yung complexity ng kanyang kapwa, hindi niya kinu-question bakit siya ganun, bakit siya ganyan. lakas. No? Kaya sa mga partnerships or relationships, 'di ba? Yun eh. Kahit sabihin na natin yung mga magkakaibigan talaga, no? Maaring yung friendship na yun in the context ng marriage, bakit sila nagtatagal? Kasi they don't question Agree. the character of one another. They just accept, they just understand. Yes, I agree. Ganito siya eh. No? Mahilig talaga siya sa ganito, mahilig talaga siya sa violet. Ganyan talaga siya. No? Lahat ay violet sa kanyang buhay. So anong gagawin ko? Babaguhin ko? Gagawin kong fuchsia. Hindi ko kayang spellingin ng fuchsia. Blue na lang. So, Mulo na lang, mulo. mahilig talaga siya sa tinta ng pusit. Anong gagawin ko? Oh, ayun talaga siya eh. Di po ba? Kaya ako respeto. Takot siya sa ahas. Aras lang yan? O ipis lang yan? Palaki mong tao, takot ka sa ipis? Anong gagawin mo? Eh, takot nga siya dun eh. Kaya, Di ba? Takot siya umakit ng hagdan. ay, Oh, Gumapang. you respect. itulak na Ay, kung asawa mo yun, di buhatin mo. Kumuha ka ng lubid, iakyat mo. Uy, wag itulak, uy. Yulog. Your bad. So mga kapatid, alam nyo, ang dami-daming mababawas na mga siguro conflict sa buhay ng tao kung matututunan lang natin talagang tanggapin. agree. Mas madali, ano yung mas madali? Baguhin o tanggapin? Tanggapin. Oh, tapos sasabihin nyo, pwede naman idagdag. Yes, pwede naman po talaga idagdag kung kaya. Pero kung i-impose, hindi yung araw-araw, dagdag mo. Wala talaga namang miserable yung kalalabasan mo doon. So, dapat, yes, sometimes you help the person to improve. Actually, wala naman dadagdag na improve lang. Nakakalibrate lang. Namomodify. But you cannot change the person because we are created uniquely. So, pag binago mo na, hindi na siya unique. Yun nga yung nagbibigay ng uniqueness sa kanya eh. Agree. Alam niyo, mas binibigyan tayo ng Lord ng capacity. No? Dapat yun ang pinagpe-pray natin. Na magkaroon tayo ng kapasidad, kakayahan to accept people, to understand people. Na, bakit kaya ganun siya? No? O kaya minsan, ako ganun ginagawa ko po, ano ba, sa traffic light o sa mga kalsada, doon ka talaga makakita ng iba't ibang behavior. Ba't naman madali yun? Mahal, o pare, gusto mo nag-LBN? Lalamig ang kape? O kami emergency? Nakakain. Oh. Oh, bakit kaya ganito nakakainis? Kasi kung hindi mo unawain mga kapatid ang kapwa mo sa mga behaviors nila, ma-upset ka, mainis ka. Hindi may emergency. Di po ba? Waiting. Ano Basta hindi ka man naman itong sinasabi, hugot okay nitong kumari ko na to? Poskepos? Ako ba pinapatamaan ito? Pakita mo yun? May mga ganong mga kaisipan ng tao. No? Minsan, lalo na tayo, nasa talagang we are in the world of freedom ngayon. Talaga naman sobra-sobra Ang freedom. ang ating freedom. Agree. So, magpo-post ka ng ganun. Akala mo, lahat ng mga pinopost doon, patama sa'yo. Di ba? Kung ganun ay, ang ano mo, ang magiging mentality mo, rugo. Di ba? Nakaka-stress. Kawawa ka. Di po ba? So, mahalaga mga kapatid, yung naunawa natin ng ating kapwa. Especially when they fall short of your standard or your expectations. Kasi sa totoo lang talaga, kaya mahirap mag-set ng standard eh. Kahit sa relationship, sa mag-asawa, mas maganda talaga pairalin yung pag-ibabaan niyo yung mga standards niyo. Kahit sa mga anak, di ba? Karami-raming mga frustrated na mga anak. Kala nyo masaya pero hindi. Mga nagiging rebelde sa kalooban po nila. At ninanakawan po natin sila ng ligaya, ng identity, simply because they want
You want them to meet certain standards na hindi mo naabot nung ikay bata. Tapos ngayon, ipapaabot mo sa kanila. Papakain. Naku anak, hindi. Dapat maging engineer ka kasi hindi ako naging engineer. Ay. Alam mo yun? Eh, ang gagawin mo, gusto niyang maging PMA. Ay. Pedicure and manicure and accessories. Naalala ni Kuya Ram. Tapos gusto mong mag-engineer. Eh, ayaw nga niya. Oh. Tapos meron. Di po ba, mga onliners? Pas na Kapatid? sa army yun. Oh. Mga sundalo yun. Mga sundalo. So, respect, accept, no? Kaya dapat, kaya, di ba, kita po natin, makita natin ang mga magulang, how accepting they are. Agree. Kaya talaga yung mga magulang, God has put them in them, no? Lalo na ang mga nanay. Minsan sa mga tatay pa eh, talagang, hindi! Magsusundala ka! Ba't ganyan ang tayo mo? Oo, ganyan, di ba? Tabingi. Oh, bakit tabingi? Di ba? Oh. Bibing Oh, tapos magsusumbong na sa nanay. Balikwas yung Oo. kamay. Pag gumagano. Bakit malata sa gano'n na So, May barrel. so mga kapatid, napakahalaga, no? Mahalaga na naunawa natin yung kapwa natin. Kapag ka bumabagsak sila, pumapalya sila sa mga expectations po natin. No? Hindi naman ibig sabihin, sabi nga na tinotolerate na natin sila. Let's say, kung yung kanilang sabihin na nating ugali, asal, ay nakaka-apekto na sa atin, nakaka-harm na sa atin, ipapayagan mo pa ba? No, of course. Pero at to certain extent, dapat pairalin yung pag-unawa. Kasi minsan kahit hindi ka naman directly naapektuhan ng asal niya, pero parang naapektuhan ka simply because na nasusuya ka, nainis ka, na-upset ka. Wala naman siyang ginagawa. Minsan nasa online nga eh. Minsan wala namang kinalaman sa'yo, hindi nga kayo magka-relasyon o wala man kayong connection. Nainis ka doon sa post niya. Di ba? Tapos magko-comment ka, comment na ganun. Di po ba? So, unawain po natin mga kapatid, no? Pairalin yon. Kasi mga kapatid, bakit po ba mahalaga na umiiral yung pag-unawa natin sa kapwa natin, lalo na kapag kinakapos sila sa mga pamantayan po natin o inaasahan natin? O kahit sa mga taong nasa paligid natin, sa mga taong involved sa buhay po natin. Why? Because when we understand them, we start forgiving them. Kapag naunawaan na po natin sila, napapatawad natin sila. Kaya siguro yung mga magulang ganun eh. Kahit hindi pa nga nagkakamali yung mga anak, napatawad na. Kasi mahal. Tama? Ganun din tayo mga kapatid. Kaya tayo man eh. Hindi pa tayo nagkakamali. Pinatawad na tayo ng Panginoon. Why? Ganun tayo kamahal ng Diyos. Amen. Kaya dapat ganun din tayo. Lalo na sa iyong kasarili mga kapatid. You should understand yourself. No? Kasi kung ikaw mismo hindi mo naunawa ng sarili mo, sino unawa sa iyo? No? So ang hirap ng ganun mga kapatid. No? Sabi po sa 1 Peter 4:8, higit sa lahat magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Di ba kapag mahal, napapalampas ang mga kamalian? Di ba? Kapag ka talagang in love na in love kay Jesus, hindi mo nakikita yung mga mali. Kaya minsan sa pag naituturing tuloy yung love is blind. Pero actually hindi naman eh. Ini-ignore mo lang. Kasi love nga eh. Para tayong nahihibang. Ganon din tayo, di ba? Kapag yung subukan natin, kapag masarap, maganda ang pakiramdam, parang in love ang isang tao, may ginagawa na sa yung mali, hindi pa rin nakikita. Pinapatawad pa rin. Ilang beses nang nagkamali, pinapatawad pa din. Why? Mahal kasi. Ganun din ang Panginoon. Ganun tayo mga kapatid. Amen? So, sabi dito sa Psalms 103:13-14, kung paano nahabag ang ama sa anak niya, gayon din na siya nahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok itong ating pinagmulan at sa alabok din naman ang ating kahantungan. Ganun tayo naunawa ng Diyos. God knows that we came from dust. Kaya kapag tayo pumapalya, kinakapos, no, we fall short of His glory, of His standard. God knows. God understands. God loves us. Amen. Still. Amen? So, inuunawa niya tayo despite of.
Another thing mga kapatid, a loving person understands that there is competition, no? Among people. Laging may paligsahan sa atin, no? Bilang mga nilalang, no? Kasi kahit nga sa mga halaman meron sa mga hayop nga merong mga paligsahan, di ba? No. Halimbawa sa mga jungle, kung sino yung mahina, siyang pulutan, siyang merienda. Di po ba? Why? Because they want to, creations need to survive. Tayo din, bakit tayo may mga kompetisyon? Bakit may mga tao na gusto niya, ay akin to. Ganun tayo, di ba? Lahat gusto nating mag-gain. Di ba? People want to gain, want to survive. No? Why they compete, mga kapatid? Kasi yun nga, gusto nating mabuhay, gusto nating gusto nating magkaroon, no? Kaya nagnanasa tayo ng mga bagay-bagay na kahit na ito ay hindi tama, minsan mga bagay na nasa ating kapwa pinagnanasaan. Why? Because they want to gain. Ganun talaga, no? Kaya minsan mga kapatid, dapat naunawaan natin, ba't kaya ganun ang kinikilos ng taong ito? Bakit lahat tingin niya sa lahat ay competitor? Diba? Siguro baka wala siya noon, nung bata siya, no, napagkaitan siya, deprived siya nung bata siya. Diba? Baka abuse siya nung panahon na yon. Kaya minsan dapat unawaan po natin Kaya dito sa church yun po ang ating ini-improve, yung ating pinagsisikapan to get to know one another. Kasi pag naunawaan mo yung background ng kapwa mo, kapatid mo, lalo na po sa music team, napaka-controversial niyan. Yan ang ginagamit lagi ng kaaway. Kaya sabi ko nga dito, minsan nagpa-practice hallelujah, hallelujah, pero binabatukan na yung katabi sa isipan. Itong sintunado na naman ang kanyang Diba? Ganun tayo. Oh. Kunwari, napaka-ano natin, di ba? Pero sa isip natin kung ano-anong ginagawa na natin sa ating kapwa. Ganun tayo Nasaksak Di ba? sa likod. Kaya sa sobrang pagkainis natin, no? Kasi talagang nakakainis kapag hindi maayon yung asal ng kapwa mo sa gusto mo. Di ba? Minsan nga sa mag-asawa, di ba? Pag nagtatalo, sabi ko nga, nag-uusap pa lang. Hindi mo naman talaga pinakinggan yung asawa mo Habang nagsasalita siya, niisip mo na, anong sasabihin ko dito? Nagtatagni-tagni ka na anong sasabihin mo sa kanya. Kaya yung ending, hindi talaga nagkaayos. Ganun tayo, di ba? Nag-uusap na ganyan. Maraming ganun, di ba? Kaya bakit minsan yung mga may pag-uusap, unless talagang spirit-led, discussion, conversation, pero madalas yung mga conversation na talagang nagpataasan lang ng boses. Kasi habang nagsasalita yung kausap mo, nagko-compose ka ng sentence sa utak mo, paano mo titirahin yung kanya sinasabi. Kaya ang ending, walang na-achieve. Walang natapos. Lumala lang ang away. Kaya dapat matuto tayo, mga kapatid. We learn, we understand, ano? Dapat yun ang ating pinagsisikapan sa buhay. Kung meron man po dapat tayong hinahangad sa buhay na ito, mga kapatid, lalo kung ikaw medyo nagmamature na sa edad, dapat mas nakakaunawa ka na. Amen. Amen? So, lalo na sa mga mas bababa sa'yo, nakababata sa'yo spiritually, no? Ako nga po, yun din ang naging sa akin, minsan para bang 5 months old pa lang, kabago-bago pa lang Kristiyano, dumating sa church nyo, parang in-expect mo na mag-behave siya as like you. Di ba? Mga anak natin, 5 years old, gusto natin mag-behave like 18 years old. Di ba? 5 years old pa lang, parang gusto nating paangatin. Ngayon, nung tumanda na at nag-aasal bata, nagtataka tayo. Ay, katanda-tanda mo na, ba't paasal bata ka pa? In-advance natin. Di po ba? Minadali po natin. Kaya minsan dapat unawain natin, bata is bata. No? Of course, alam niyo yung mga matatanda na nagpipilit mukhang bata o nagmaasal bata, hindi nila na-enjoy yung pagkabata. Di ba? Meron naman di ba talagang yung tumatanda, pinipilit magmukhang bata physically, iba naman po yun.
Yung tipong talagang kababanat, no? Yung dimples, napapunta na po dito sa pisngi. Ay, yung pusod, napapunta na po sa pisngi, no? Grabe. Yung kilay nandito na sa dibdib. Ay! Kababanat. Grabe. Oh, di po ba? Oh. Nabura na yung kilay. No? Oh. Yung pong kilay. Kilay, nasa na? Yung kilay po malapit na sa tenga. No, kababanat. Doon naman po yun. Ano? Pero dapat, habang ang tao ay tumatanda, dapat sinasabi nga may pinagkatandaan. Sabi po ng kasabihan. Amen po ba? Amen. So, mga kapatid, yun nga po, napakahalaga na pinairal natin yung pag-unawa natin sa pinanggagalingan ng mga asal ng ating kapwa. So bago ka mainis, isipin mo muna, ano kaya bubuti nitong kapwa na ito? Ano kaya pinanggagalingan niya? Saan kaya nanggagaling yung kanyang behavior na ito? Bakit siya gumaasal ng ganito? Di po ba? At least, maunawa mo man lang. Kasi pag maunawa mo, edi hindi ka magkakaroon ng lugar sa puso mo ng hatred. Sinong nanalo pagka ganon? Di ba? So, and very importantly mga kapatid, lalo na, if you consider yourself a child of God, ikaw ay anak ng Diyos, the Spirit of God is in you. Yes. Amen? Then you can definitely understand your kapwa. Kapag tayo ay may Espiritu ng Diyos, dapat may kakayahan tayong makaunawa ng kapwa. Hindi man talaga fully, hindi man talaga mas napakataas ng antas ng pag-unawa natin, but at least alam natin, no, na meron tayong ganung kakayahan. No? At least doon sa mga taong na-involved sa buhay po natin. Minsan, yun ang malungkot eh. Kaya allergic maraming mga kapamilya na allergic sa member ng pamilya nila na Christian. Kasi hindi makita yung asal, yung gali. Di ba? Kung kailan naging Christian, naging born again, saan naging kahaway ng buong barangay, ng buong pamilya? No. Our greatest testament or doctrine is our behavior. Kapag yung behavior natin nagsasalita, kahit di ka nagpipreach, nakikinig sila sa iyo. Naniniwala sila sa iyo. Tunay. Amen? Pero kapag kahit gumamit ka pa ng 10 mikropono, kung hindi naman nire-reflect ng ugali po natin, they will not believe in you. Amen? So, ganun po mga kapatid. Sabi nga ng Romans 8:9, ngunit hindi tayo namumuhay ayon sa laman, kundi sa Espiritu. Sa katunayan, nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang taong Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. So, the Spirit of God resides in us. So therefore, we can understand, we can accept people as they are, katulad ng Panginoon. Amen po ba? Amen. And last thing mga kapatid, how we know kung tayo labing sa kapwa, if you are able to do good to them. No? Lahat ng tao po, masama o mabuti, gumagawa ng mabuti sa gusto niyang gawa ng mabuti. Kahit magnanakaw, kriminal, gumagawa ng mabuti sa gusto niyang gawa ng mabuti. Baka ngayon iba kaya naging criminal kasi sa pag gusto niyang gawa ng mabuti, yung isang gusto niyang gawa ng mabuti. Amen. Di po ba? Kasi may anak siya na may sakit, so magnanakaw ako, parang ganun. No? So, but how to characterize ang isang tunay na loving? Pinag-usapan natin dito, sino tunay na loving? The loving person or the kind of love or lovingness as exemplified ng ating Panginoong Yesus. No? So, if you do good, kanino? Sa mga hindi deserving. If you do good sa mga hindi kayang magbalik sa'yo. Yung bang ginagawan mo ng mabuti kasi hindi nila kayang magsukli. And mostly, eto, siguro kung may makapagtataas dito, wow, hats off kami sa iyo. If you do good to your enemies. Kasi isang level na yung, halimbawa may kaaway ka, Smile lang ako. hindi ka gumante. Minsan hanggang doon lang tayo eh. Di ba, children? Merong umaaway sa iyo o may kaaway ka, yung hindi ka gumante, minsan hanggang doon lang tayo.
Eh hindi naman yun yung pinapagawa ni Lord eh. Ikaw ba? Yes, maganda yun. Hindi ka gumante, wala kang ginawa, hindi mo siya ginawa ng masama. Pero hindi yun ang pinapagawa ni Lord. Ang pinapagawa sa atin ni Lord, gawan mo ng mabuti yung kaaway mo. O yung maaway sa'yo. O yung hindi gumawa ng mabuti sa'yo. Allah. Ala. Pwede ba Lord, iba na lang. Yung katabi ko na lang. Diba? Ang hirap kasi yun eh. Eh kasi sabi po sa Luke 6:32, kung nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong hihintayin? Ang mga makasalanan man ay marunong ding magmahal sa mga nagmamahal sa kanila. O, diba? O nga naman. Eh gusto ni Lord, different tayo eh. Naiba. Naibang mga anak ng Diyos. Amen? Amen! Ayan. O ito. Tingnan natin. Eh sabi sa Luke 6:35, sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Aba, imagine mo yun. Di ba napaka out of ordinary, above the normal. Kasi normal yung mahalin nga natin yung kamahal-mahal, yung kagusto-gusto, di ba yung mga likable people, no? Pero yung hindi yung mga nakakabwisit, nakakainis na mga ugali ng kapwa natin, mamahalin natin ba, oh Lord, hirap naman. Eh, yun yung pinapagawa sa atin eh. Gusto mong maiba? So, ito. Diba? So, yung tunay na labing mga kapatid, siya yung taong hinihigitan ang ginagawa ng karaniwang tao. Oh, tingnan nyo ang katabi nyo. Siya kaya ito? Siya ba yun? Tingnan niyo yung mukha niya sa screen. Ikaw ba ito? Ako to. Ayan. Ah. Alam niyo mga kapatid, let me give you an example. Kapag nangangailangan ng kapwa, no? Ito, very famous to eh, sa mga Kristiyano eh, di ba? Kapag nangangailangan ng kapwa, hindi lang, itong kapag loving ka, hindi ka lang yung tipong, sige, papanalangin kita. Oy! Sige, I will pray for you. Aba? Eh di ba, sana ako pinag-pray talaga hanggang consistently, hanggang gumaling o matanggap niya yung ano. Buti nga kung pinag-pray talaga, eh hindi pinorward lang doon sa Messenger o sa Facebook, pray doon kung ganito. Di po ba? So mga kapatid, ang tunay na loving, beside doon sa, of course hindi natin minamaliit yung prayer. Yes. But, if you have the means, if you have the capacity to do good, to help in a practical way, then do it. Amen. Diba? Siya yung tunay na labing. No? Eh, wala man ako yung kailangan, yung buong kailangan mo, pero meron akong konti dito, itong kaya kong ibigay sa'yo. Amen! Amen. That's it. Wala man akong maibigay sa iyo pero tutulungan kita para mahanap mo yung kailangan mo. That's it. Di ba? So ganun po dapat mga kapatid. Dahil madalas excuse na lang ng Kristiyano na para bang kapag pinag-pray ay okay na yun. Achieve na rin yun. Di ba nagawa ko na rin yung aking duty. Pero hindi mga kapatid. Hindi ganun si Jesus. Di ba? Kahit alam na nga niya, hindi naman siya talaga tunay na pakay ng mga sumusunod-sunod sa kanya eh. O pinapakain pa din. Diba? May pa-take home pa. No? So ganun tayo dapat mga kapatid. Kasi, lalo na kung Kristiyano ka, di ba, inaari natin that God has given us everything to do good to the people. Amen. Para tayong maging channel of blessing. Kaya dapat ina-aspire natin mga kapatid, no? Dapat pinapangarap, inaasam ng isang Kristiyano paigihin ang kanyang buhay, no? To increase his capacity to help. Dapat ganun eh. Hindi, wag dapat yung mentalidad ng Kristiyano na ako na lang laging tulungan kasi masarap tinutulungan. Masarap talaga tinutulungan. Pero dapat gumagraduate tayo doon sa level na from being tinutulungan, ikaw naman yung tumutulong. Amen! You pay forward. Dapat. Eh hindi, 10 taon ng Kristiyano, 10 taon na tinutulungan pa din. Tinuturuan pa din, inaakay-akay pa din. Baby pa rin. Nakakahiya mga kapatid. Di ba? Ikaw nga, meron kang anak, ikaw ang anak na binata, tapos kain mo pa patawid ng kalsada. Halika anak. Awkward. Teenager na, kain mo pa para makatawid sa kalsada. Susubuan mo pa pagka kumakain.
PWD. Normal ba yon mga kapatid? Pero ganun tayo mga kapatid. Maraming Kristiyano ganun in the spiritual sense. No? So dapat nagkakaroon na tayo ng kakayahan to help at tututusin kung gugustuhin, kaya. Agree. Kasi wala ka mang resources, lalo na financially, wala ka man nun, may katawan ka. Di ba? Sabi ko nga, wala man ako yung hinihingi mo o yung kailangan mo, pero tutulong kita para mahanap mo yun. Di po ba? You help the people. No? Agree. In a practical way. Alam niyo po, even in the early Christian community, di ba? Makikita natin sa kanila yung pagiging loving nila despite ng kanilang kasalatan. 2 Corinthians chapter 8, 1-3. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang pinakita ng kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. No? Kaya hanggang ngayon, pinag-uusapan natin sila ngayon, di ba? Dumana sila ng matinding kahirapan at ito ang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Imagine nyo po yun mga kapatid. Saan ka makakita ngayon kaya ng ganitong iglesia? Salat na nga eh. Di po ba? Sa kabila ng kanilang kasalatan, they still help. They still do good in a practical way. Alam niyo mga kapatid, hindi excuse yung kasalatan o yung sabihin kakulangan o pagiging mahirap para hindi maging matulungin o mapagbigay sa buhay. Tandaan niyo mga kapatid, kaya maraming Kristiyano kaya siguro salat dahil kuripot. Ow! Oh. Minsan ganun. Tay! Bakit? Agree. Sino bang Diyos mo? Bakit kapos ka? Bakit salat? Bakit kulang? Bakit minsan nagkakabaon-baon pa tayo sa mga kompromiso sa buhay? Alam niyo kung sa kakuriputan mo, mga kapatid, kung sa tagal-tagal na panahon, sa kakuriputan mo, hindi ka naman umasenso sa buhay, baguhin mo yan. Pamigay. Hindi click yung pamantayan na yan. Kasi sinasabi na nga sa atin mga kapatid. Kaya kung bakit sino yung mga generous? Kung sino yung mga meron, sila pa nadadagdagan? Generous siguro. Amen. Agree. Sino yung, kahit hindi Kristiyano, alam niyo po mga kapatid, yung prosperity, yung pagiging asensado sa buhay, hindi laging naka-anchor yan sa kabanalan. Hindi porke banal, asenso sa buhay. Maraming ang banal-banalan nahirap naman sa buhay. Kasi ina-apply yun. Di po ba? At hindi mo pwedeng baliin yung principle na sinasabi ng Bible na kapag the key to prosperity is giving. Hindi mo mababali yan. Ever since, sinasabi sa atin, gusto mong masenso sa buhay, be a giver. Amen. Kung sa church pa lang, kinukorputan mo na. Patay na. Oh, what do you expect? Ibubuhos sa'yo, bintana? Imagine nyo, gano'n kaya kalaki yung bintana ng langit? Bakit hindi ibuhos sa akin, Lord, kahit siwang na lang? Bakit hindi mo ibuhos sa... Aba, Hindi. tanungin mo ang Diyos. Hindi pintuan yan pag siwang. Kung hindi nangyayari yung mga pangako ng Diyos dito sa ating mga pinag-aaralan, sino ang may problema? Ang Diyos kaya? Ikaw. Problema kaya ng Diyos na hindi ka umaasenso sa buhay? Aba. Naginit. Mag-isip-isip, mga kapatid. 2, 3. Amen. At kung mga kapatid, imagine niyo po, salat na itong mga Macedonians na ito, and then yet they achieve so much. Kaya minsan nakakalungkot. Bakit yung LWCM, bakit kukunti pa rin yung outreach ministries natin? Bakit tatlo lang? Dapat maraming na tayong outreach ministries. Bakit maraming mga Christian churches, bakit mga mission nagsusolicit pa, nangihingi pa? Alam niyo po, hindi po ako fan ng ganun Yung nagsusolicit, bakit? Bakit ko kailangan ipahingi si Lord? Hindi ba niya kaya i-provide yon? Bakit hindi niya kaya katagpuin yung mga kanyang mga anak, bulungan sa panaginip? Para ibukas ang mga bulsa nila? Para ibukas ang mga palad nila? Kaya ang ganda-ganda ng translation sa atin ng giver, di ba? Bukas palad. Tayo ba yon? Hindi kapag ang mga offerings na, kinupos nyo ba? Mga offering, di ba? Teka, magsisiyar muna ako. Maraming mga Kristiyanong nagmumulto kapag offering time. Nawawala, nagugostos. Di ba? Ay, salamat na lang online ako ngayon. Ay, walang offering. So mga kapatid, kasi kinayain niyo yung Diyos. Nag-online na lang, parang walang offering. Kasi ang dami-dami na nagpapatotoo, even myself, mga kapatid, that you cannot outgive God.
At ang sarap-sarap. Ang sarap-sarap sa buhay. You have the capacity. Hindi ba masarap yung tinutulong kaysa sa tinutulungan? Di asabin po natin yun, mga kapatid. Asabin po natin yun. And mga kapatid, nagmamatter lang ang buhay natin sa mga binibigay, hindi sa mga nakakalap natin. Kahit sa katerba pang mga bagay sa mundo na achieve mo, so what? Tandaan natin, laging sinusukat ang buhay ng tao sa kanyang binibigay. Kaya ang Panginoong Yesus hanggang ngayon, di ba? Mga bayani hanggang ngayon pinag-uusapan, merong mga estatwa sila. Bakit? May binigay silang something that's so meaningful. Ano yun? Yung buhay nila. Tayo, ano na pong binigay natin? Na kung mawala man tayo ngayon, sukat-sukat aalalahanin ng mga tao from generation to generation. Yung wala ka na, pinag-uusapan ka pa. Itong mga Macedonians na ito, kita nyo po, mga Macedonians na ito, anong ginawa nila? Hanggang ngayon, pinag-uusapan natin sila hanggang ngayon, mga kapatid. Dahil lang sa kanilang pagbibigay. So, ganun din tayo, mga kapatid. Gusto ba natin yung ganung legacy sa buhay natin? No? So, ibahin po natin ang ating pamamaraan. No? And a true loving person, mga kapatid, always finds joy in giving and doing good. Alam niyo mga kapatid yun eh. Kaya nilaki pa ni Lord ng ibang saya, ibang ligaya, ibang sarap sa pakiramdam ang paggawa ng mabuti. Kasi otherwise walang gagawa nun. Kaya yung hindi ka pasuklian, hindi ka pa bigyan ng reward, hindi ka bigyan ng bonus, kahit bigyan ng reward ng langit, yung gumawa ka ng mabuti pa lang, masarap na sa pakiramdam. Amen. Kahit mga hindi pa deserving yung ginawa mo ng mabuti eh. Ang sarap na sa pakiramdam. Winner ka na doon. Yung pa lang. Why? Because you are loving. Amen? Yung sa isang sulok ng puso mo, kahit nahirapan ka, di ba? Pero ginawa mo yung mabuti. Gumawa ka ng favor sa kapwa mo. Ang saya-saya mo. Parang walang makakabili ng kaligayahan na yun. Di po ba? Kahit walang mga branded na mga gamit, ang saya-saya ko. Kasi nagbibigay. Kaya yung mga taong ganon, yung na-achieve na nila ang lahat sa buhay nila, fame, material things, everything. Ano hinahanap nila? Gusto nilang gumawa ng mabuti. Pumupunta sa mga bundok-bundok, nagmi-mission, nag-i-immersion. Kasi doon nila nasusumpungan yung ibang ligaya na hindi kayang ibigay ng meron silang mga material sa bagay sa mundong ito. Amen? So, in a simple giving of food, mga kapatid, sa isang nagugutom, di ba ibang saya yun? Alam niyo kung bakit may ibang talab yun sa binigyan kahit sa nagbigay? Lalo ng pagkain. Kasi nag-iiba ang takbo ng utak ng tao. Ang isang baliw nawawala sa kabaliwan kapag ka nagbubusog. Tayo nga eh, mukha tayong mga mababangis na hayop kapag gutom eh. Di ba? Aminin nyo, ibang takbo ng utak at kukote natin kapag gutom ka. Di ba? Talaga mukha kang dragon. Ay, lampas. Di ba? Yung pagbukas mo ng kaldero gano'n, wala. Ni tutong. Oh. Ano ba yan? Tapos pagbukas mo gano'n, ano ba yan? Nagtrabaho ka. Itong walang natin kahapon ay... Nag-iiba. Pero kapag ka napakain mo, ng lalo masarap, wow. Diba? Anong gusto mo, darling? Napusog eh. Kuba. Di po ba? Kaya dapat ganun yung ginagawa natin, mga kapatid. Amen? At ang tao ay lalong nagiging loving kapag natututunan po niyang makiisa sa nararanasan ng kanyang kapwa. Yung nakaka-relate ba? Amen? Kaya ganun ang Panginoon eh. Di po ba? So kaya sabi ko nga, kahit mayayaman, nag-i-immerse sila, pupunta sa mga depressed area, sa mga bundok-bundok, para maranasan nila, para makarelate. Kasi hindi nila alam yun eh. Di ba? Eh nagiging effective yung ating pakikipagkapwa when we know, when we understand, when we go through the same experience na naranasan ng ating kapwa. Di ba? Anong pakiramdam nung maging mahirap? Eh, lumaki nga siyang mayaman. So, gagawin niya, mag-i-immerse siya doon. No? Pupunta siya doon at tipong ihuhubarin niya ang kanyang pagiging mayaman para maranasan po niya. And doon siya effectively nagkakaroon ng kakayahang tumulong, makipagkapwa. Amen? Sabi po sa Hebrews 13:30, alalahanin niyo ang mga nakabilanggo na parang kayo nakabilangguring kasama nila. Damayin niyo sila, ang mga pinagmamalupitan na parang kayo dumanas ng ganoon. So ito po yung pinakamataas na antas ng ating spirituality, mga kapatid.
Hindi yung high-sounding theologies, mga doktrina nyo na pinag-aaway-awayan ng lahat ng buong sangkristanuhan. Hindi po. Ang in-exemplify ng ating Panginoon, walang iba kundi yung pagiging loving Amen. in these ways. Ang tanong, balikan natin kanina. Are you loving? Amen! Amen? So tayo po tumayo mga kapatid. How loving we are mga kapatid. So simple pong pagbubulay-bulay sa atin pong natunghayan. So nawa hindi po masayang yung napakinggan natin mga kapatid. I challenge everyone